Nakagat ako ng aso for the first time in history. Nagulat ako. Hindi ko rin inaasahan na ganun yung mangyayari. So hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video is not special dahil nakakaloka guys, mga nangyari sa akin hindi ko inaasahan. So nangyari to guys is kagabi o kanina madaling araw, like 12 AM. So ayun nga guys, nakakaloka dahil ang ako nga is nakagat ng aso guys. Nakagat ako ng aso for the first time in history. Nagulat ako. Hindi ko rin inaasahan na ganun yung mangyayari. So guys, nag-umpisa to dahil dapat papasiarin ko lang sa labas si King at si Odette kasi kakatapos sila kumain. Siyempre, ganun yung routine namin every pagkatapos sila kumain para hindi na kami magpupulot or magdadampot kasi sa labas, siyempre, magdadala ako ng walis sa kadaspad para malinis ko yung mga nila. So, ayun nga, nilabas ko silang dalawa guys and nakakaloka. So, habang nilabas ko sila, may nakasabay akong isang dog. May kasabay akong owner, tapos pinapaano niya rin yung dog niya. Tapos, nagulat ako. Siyempre, medyo malapit kami Medyo malapit kami. So, nagulat ako. Biglang na yung yung aso niya, natanggal yung tali. Pang nasira yung tali ng dog niya. Tapos, inatake yung aso ko. Buti na lang si Odette is nakawala. So, sobrang taranta ko. Nabitawan ko yung tali ni Odette. At si Odette is dumiretso sa bahay. Buti na lang bukas yung gate. Pumasok si Odette doon. Sobrang taranta. So, nagulat ako guys. And then, si King. Si King na lang yung hawak ko that time. So, ang nangyari that time is hawak ko nga si King. Tapos yung dog, inatake si King. So, nagulat talaga ako nung na inatake niya si King. So, si King kasi sobrang bait. Hindi yan lalaban kung hindi siya nasasaktan. So, nasaktan si King, nagulat ako. Tapos, inawat ko yung dog. Inawat ko talaga si Kuya, yung aso mo. Kuya, yung aso mo, ilayo mo sa aso ko. Tapos, yung niya. Inaawat niya nga, niya. Tapos, sabi ko talanta ako. Like, nagulat ako nung time, guys. Ngayon, kagabi ko lang nakita si King na gano'n, na galit-galit. Siyempre, nasaktan na yung aso. Siyempre, babawi yan. Siyempre, lalaki pa naman. So, lalaki sa lalaki that time. Buti na lang talaga si Odette is nakauwi na ng bahay. So, ayun na nga. So, naawat ko na silang dalawa. Tapos, nagulat ako. Pag uwi ko ng bahay, merong sugat yung aking tuhod. So, ito guys. So, yung isang flash dyan yung screen. So, ayan guys. So, may sugat yung tuhod. Kasi ko, bakit? So, hindi ko alam kung sino yung nakakagat sa akin. Si King ba o yung asong umatake sa amin. Hindi ko rin alam. Kasi, syempre, sobrang taranta na ako that time. So, nagulat ako. Like, sabi ko, pag-uwi ko sa bahay, sabi ko, hala, bakit ganito? Kaya pala masakit yung pako habang umuwi ng bahay. Kasi nga, nakagat na pala ako. So, umuwi na ako ng bahay. So, nagulat si Adjo, pati si Jacob. Hindi sila makapaniwala na gano'n na pag-uwi ko. Sabi ko, hala, Jacob, nakagat ako ng aso. Ganyan. Tapos, si Odette na pinasok ko na sila dalawa, talaga sobrang taranta ko. Tapos hinugasan ko agad ng safeguard. Hinugasan ko agad siya, sinabunan ko talaga. And also inalkoholan ko sa sobrang taranta ko. And so ayun, pagising ko kaninang kasi Adjo sinatid ko na 11 AM sa kanyang school. Tapos si Adjo nasumbong na pala kay mama. So nasumbong niya na kay mama, nakagat ako. Then si mama, sinabihan nga ako na pumunta na sa magpa-anti-rabies na ako kasi grabe ang lalaki guys. Yung kinagat sa akin is namasa, nagsugat, and kagabi is grabe yung dugo nito. So ayun, pumunta na agad kami ni Jacob. So ayun, ito yung video na yun guys. Kagabi. Hindi ka nagbibilang. Antay ka na po sa inyo.
Okay natin. Dito sa akin natin. Okay na po yan. Hindi na ito nalagyan mo lang. Oh my God. Ay, namaga. Ganyan to ah. So, ayan yung video na yun na pumunta kami ni Jacobe sa veterinary. Pero guys, nakakalok ang una namin pinintahang vet. Nakakalok. Ang una namin pinintahang vet, nakakaloka kasi nag-inquire kami. So, syempre, nag-inquire kami para alam mo kung saan yung ano. So, nag-inquire kami sa isang, ABC din siya. ABC, pero medyo private siya. So, nakakalok. Nag-inquire kami doon. Tapos, sabi ng babae, tinimbang na ako. Tapos, kinuha na yung timbang ko. Tapos, sabi, ano nangyari? So, pinakita ko, ito po, nakagat po ko na anong oras daw. Sabi ko, mga 12 AM po, ganito, ganyan. Tapos, nagulat ako, nagka-calculator na siya agad-agad. Nagka-calculator na siya. Then, sabi niya, ang kailangan mo po is 15K. Sabi ko, ha? 15K ang kailangan kong pera para lang para lang may injection ng anti-rabies. Nagulat ako. Tapos daw, pagbalik-balik ko daw, meron pa babayarang 1.7. So, sabi ko, ala, totoo ba? Like, legit ba yan? So, sabi ko muna sa ate nag-a-assist sa akin. Sabi ko, ate, ano po ba? Meron po ba kayong list na kung anong i-inject sa akin? Sabi niya, hindi daw nila mabibigay yun. So, sabi ko, ay, meron na yung ganito, cancel na yung ganito, parang, ano na to, parang anda na lang, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi pwede to, maghanap tayo ng bago. Sabi ko, sige po, ayun na. Lumipat kami sa isang bed. Buti na lang, may nakita kami tarpaulin ng ABC. So, i-recommend ko na sa inyo guys kasi napaka-bait ng mga mga nag-a-assist. Sa ABC siya, malapit sa Amaya 1, sa taas siya guys. Grabe, doon ko na kita na napakamura lang and napakabait ng mga staff. Like si ate nag-assist sa akin. Grabe, super bait. Thank you so much ate. And yung nga in-assist na ako ni ate na yung ano man tawag doon? Wait lang guys, nasa phone ko yun. Nakita namin yung tarpaulin nila na ABC Animal Bite Center. So, ayun siya guys. So, nakita namin yung emergency. So, sa pre-exposure, 650 pesos. And sa post-exposure is 650 din. So, may booster din sila. 650 pesos yung Erig. Yung Erig daw, kasi tinanong kay ate, yung Erig daw nila is yung pag nakagat ka sa sa leeg, basta hanggang upper ng your body. So, ayun daw yung kailangan injection na yung mga and then pag malala na yung kagat sa'yo, so, ayun daw talaga yung Erig yung kailangan mo na ipano. Then, yung tetanus toxoid. So, ayun din yung inano sa akin guys. Ang inano sa akin ni ate, pinifer sa akin ni ate is yung post-exposure. So, ayun yung in-inject sa akin, dalawa. Kabila ang balikat ko. And also, nag-inject din sila ng tetanus toxoid. So, ayun yung in-inject sa akin ni ate. Grabe, napakabait yun ni ate. And, ang dami kong nalaman guys, nung simula, nung nagpa-inject ako ng anti-rabies na kunyari, yung nakakagat sa akin, within 14 days, kailangan ko siya tignan-tignan ko anong mangyayari. Meron siyang mga sign ng mga paglalaway, tapos so, ito nga guys, yung ito yung record ko dun nga sa Animal Bites, Rabies Vaccine Record. Ayan, pang malakasan. So, ito guys, ito yung prepare ko sa inyo kung taga-Tansa kayo, sa 2nd floor Camila Building, Amaya 1, Tansa, Cavite. Grabe si ate, napakabait. So, ayan, meron akong record sa kanila. And guys, ang bongga pa, kunyari, nasa ibang lugar ka, pwede ka rin magpa-inject basta sa ABC, ABC Animal Bites. So, kahit saang lugar, basta ipakita mo lang, dalhin mo lang yung card mo, and may injectan ka nila. Kagaya na, kasi may schedule ako ng June 21. So, June 21 is, pupunta kami ni Jacob ng Pasay dahil may kailangan may asikasuhin doon. So, baka doon ako magpa-inject. And also, ayan, may mga guide din. May mga guide din na kailangan si ate. May guide na, may mga dapat gawin habang nagpapaturok na anti-rabies. So, iwasan ang malala sa pagkain tulad ng itlog, manok, isda, hipon, alimango, bagoong pusit habang nagpapaturok ng bakuna. So, hindi naman ako makain ng ganun. More on gulay ako, then fruits, then water. So, sabi naman ate. And, maaari din iwasan pag-inom ng alak. So, ayan. So, isasabihin ko na rin ito guys, syempre sa mga makakagat yun na aso o makakalmot ng mga pusa para may guide din kayo. So,
Ito pa, kapag nakaramdam ng pangangati o pagmamantal, kumalat sa buong katawan, so pumunta agad sa malapit na klinika o ospital, and mahalagang sundin ang schedule o araw na itakda upang hindi mabaliwala ang treatment. So, kung bigay sa yung schedule na kung kailan ang second na injection mo, so pumunta ka agad-agad kasi mababaliwala lang siya. And then, kung matutunan, pwedeng tumawag sa numero sa taas. Kayang maiwasan sa gipin ang buhay. Oh, perfect. And also naman, para sa hayop naman to guys, para sa hayop. So, obserbahan o kakalmot. There you go. So, para sa hayop naman to guys. So, para sa hayop, obserbahan ang kalmot or kakagat ng aso pusa sa loob ng 14 na araw simula ng iyong nakalmot o nakagat. So, kailangan mo sa obserbahan ng 14 days. So, obserbahan natin yung sugat natin. Ito, huwag patayin ang hayop na malusog, alagaan at ikulong kung maaari. So, ayun guys, ikulong nga natin yung mga nakakagat sa atin. And kung sakaling tumamlay at bumaksak ang magkalaway, sobrang mamatay ang hayop sa loob ng 14 na araw, ipagbigay alam sa aming clinic upang masuri sa rabies. So, ayun guys, kailangan nyo obserbahan yung mga aso within 14 days. So, kapag hayop ay namatay sa loob ng 14 days, ang ulo niya ay ibabalot sa malinis na plastic na may yelo at pwedeng dalhin sa mga sumusunod na laboratorio. Oh, may mga pag namatay yung dog mo within 14 hours, ibig sabihin daw may rabies siya. So, kailangan nyo daw, yung ulo? Like legit? Ay, oo, sinabi ito sa amin ni ate. So, may nakalagay naman siya na mga number. Then, meron sila sa Muntinlupa, Quezon City, Manila. Maging responsible pet owner. Bakunahan ang mga alagang hayop sa bahay. So, si King naman and si Odette guys, full vaccine naman sila. So, wala naman akong worry. Ang worry ko lang, yung nakagat sa akin is, baka wala siyang anti-rabies. So, ayun nga, kaya talaga agad-agaran din ako pa-anti-rabies. And sumunod sa ordinansa o tinakda mo municipality of town sa aso mo, itali mo. So, ayun guys. So, dapat talaga itali ang mga aso. Syempre, pwede mo sila pakawalan basta sa loob ng bahay nyo. Pero paglalabas, syempre, kahit anong ingat natin, hindi natin alam kung anong mangyayari. So, aso mo itali mo, pasabog. And ito yung resibo ko. Ang nabayaran ko lahat is 825 kasi nga 650 yung sa 650 yung sa anti-rabies and yung 60 din yung sa isang what we call this tetanus, sa pang tetanus. So ayan. And kumuha na rin tayo ng ganito. Perfect siya guys. Ang ganda Ito naman guys yung mga sintomas ng rabies sa tao. So, isa rin to sa mga ang dami kong natutunan doon. Kahit ilang oras lang ako doon. So, ayan. So, mga sintomas na may rabies ka daw. So, lagnat at pananakit ng ulo. So, ayan. After kagatin sa'yo. And, namamaga o pagdudugo ng bahaging kinagat ng hayop. So, sa akin hindi naman na siya nagdudugo. Pero, nagkapasa kasi ako. Kasi pasain talaga ako. And, natatakot sa tubig at hangin sa liwanag. Oh, may napanood akong ganito sa Facebook ata yun na parang naano siya ng rabies. Kaya guys, pag nakagat-kagat kayo, agad-agad pumunta na kayo sa pinakamalapit na ABC clinic o sa ano pang mga clinic. Pa-inject agad kayo. So, pamumulikat ng kalamnan. Oh. And, dalirio o pagkapalisang pagdudura. Parang paglalaway ba to? Paglalaway? Pagdelirio, pagkaparalisa. Parang paglalaway ata to. And sa mga naman, mga sintomas ng rabies sa hayop. So, nangangagat ng kung ano-ano. So, ayun siya guys, kung may ganun yung nakakagat sa yung aso, kung di mapakali, kakagat-kagat ng kung ano-ano. So, isa yun. And, matamlay o agresibo. Moody. So, yun. And also, matinding paglalaway. So, ganyan. Lalaway ng ganon. And also, takot sa tubig at hangin. So, ayun nga, isa rin yun. And, kawalan ng control sa kalamnan. Oh, so, ang dami natin natutunan, guys. Pasabog. Kaya, guys, doble ingat tayo sa mga may alaga dyan na aso o pusa. So, doble ingat tayo sa mga natin. And also, be responsible per parents. Kunyari, yung aso mo is
agresibo nga sa labas. So, kailangan talaga may tali sila. Kasi tali mo nga. Aso mo, tali mo kasi di natin alam kung ano mangyayari sa labas. Kaya, the end guys, ako din, isa rin sa mga advice ko na, lalo tag-ulan, manatilihin natin sa bahay lang ang mga dog natin. Lalo na mahirap magka-parbo. So, hindi natin alam kung anong lugar sa labas. So, doble ingat tayo guys. Also, kailangan nyo is bakunahan ang inyong mga dog. And also, kung nakagat man kayo na aso at pusa o kalmot, so, dali-dali kayo pumunta sa pinakamalapit na clinic. So, ayun, isang lesson na rin to sa akin, guys, na hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya, be always ready. So, ngayon, kasalukuyan, hindi ko na pinapalabas si King and si Odette. Dahil nga sa mga nangyari. So, medyo na-trauma tayo that time. So, linis lang tayo dito sa loob ng bahay. Para iwas din tayo sa mga, kasi sobrang dami ring dog dito sa aming banda. So, ayun guys. So, naway may natutunan kayo sa ating vlog na to, and natutunan din talaga ako na kailangan natin magdoble ingat talaga sa araw-araw. So, ayun guys. So, ayun yung update natin ngayong araw. So, hindi mga maganda ang ating naging vlog today. At least, diba, may natutunan kayo sa ating vlog and may natutunan din ako. So, thank you guys for watching. And again, doble ingat tayo guys. I love you so much. So, at least guys, 'di ba, nakapagbakuna na ako. Para ako nag-Barbie arms kanina, ang sakit. Pero hindi nung banda ko guys, medyo ngalay kasi ganoon daw talaga sabi ni ate kasi nga may anti-rabies. So, ayun nga guys. So, thank you so much for watching guys. Mag-ingat kayo palagi, like legit, doble ingat. I love you so much. Ingat palagi, stay healthy and fresh. So, abangan nyo na kung anong vlog natin bukas dahil may pasabog tayo na pangmalakasan. So, abangan nyo bukas dahil may bago tayong secret. So, abangan yan. Thank you guys for watching. I love you all.